ating lahat. At sa umagang ito, ay bago po tayo magpasimula sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, samahan po muna ninyo akong buksan ang inyong banal na kasulatan sa aklat po ng Santiago. Santiago chapter 3 from verse 1 hanggang 12. Ito po ang ating babasahin. Ang sabi po rito, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay ahatulan ng mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng bukado ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod at napapapunta saan man natin ibig. Gayon din ang barko. Bagamat ito'y napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin, na ibabaling ito sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon saan man ibigin ng piloto. Ganyan din ang dila ng tao, kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nalilikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo, napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay sangang apoy, isang daigdig ng kasamaang nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno ang apoy nito at pinag-aapoy ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang supilin at talagang nasusupil ng tao. Ngunit walang makakasupil sa dila. Ito'y napakasama at walang tigil, puno ng kamandag, nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin pag-alimura sa tao na nilalang ng kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupurit, pag-alimura. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Bumabalong ba sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat? Mga kapatid, hindi makapamumunga ng olibo ang puno ng igos, ang puno ng ubas. Hindi rin bumabalong ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Purihin po ng Diyos ang kanyang mga salita at sumandali po tayong yumuko at tayo po ay mananalangin. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, muli patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. Hayaan mo po na sa mga oras na to, ang kalinisan lamang ang patuloy na ipagkaloob mo sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. Hayaan mo po, O Diyos, na sa mga oras na to, ang Santong Espiritu na siya naming inaanyayaan na patuloy ang siyang kumilos at gumalaw sa puso at buhay ng bawat isang makakapakinig ng iyong mga salita. Pinupuri ka po namin at alisin mo po ang lahat ng sagwil at balakid upang patuloy po na ang bawat isa ay maunawaan ang mga salita mo na walang anumang gagambala sa pangalan ng iyong buktong na anak na si Kristo Jesus. At patuloy lamang na mangunguna ang kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian sa aming kalagitnaan at sa puso ng bawat isang makakapakinig sa umagang ito. Ama, sinasamba ka naming Diyos. Pinupuri ka po namin, Panginoong Jesucristo. Pinasasalamatan ka po namin, Diyos na tapat at banal. Hayaan mo na ipagkat
Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat sandali ng aming pag-aaral ng iyong mga salita. Basbasan mo po ito, Ama. Hayaan mo, Banal na Espiritu, na ikaw ang siyang kumilos sa puso at buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. So ngayon po ay last Sunday. Tama po ba ako? Last Sunday na po tayo ng October. Ayan, malapit na ho ang Pasko, ang pandemya. Nawa, sa Pasko ay wala na po. Tapos na ang pandemya to. Muli po ay binasa natin yung kabuuan, from verse 1 hanggang verse 12. Subalit, ang titingnan po natin dito ay kung paano po ang dila, kasi tinalakay po natin o tinatalakay po natin sa buong buwan ay ang patungkol sa dila. Yun po yung ating pinakatema, Subalit ngayon, ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay ang sinasabing pagsupil sa dila. Pagsupil po sa dila. Sapagkat tayong mga tao ay masyado ho tayong nagiging talamak sa ating pananalita na hindi natin binibigyan ng preno o hindi natin iniingatan yung bawat buka ng ating mga labi na hindi natin alam na nakakapanakit na tayo ng ating kapwa. Ang kanilang damdamin ay nasasaling na natin ang hindi natin alam dahil sa padalos-dalos nating pananalita. So ang sabi sa verse 1, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo, yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mahigpit kaysa sa iba. So yan po yung sinasabi sa verse 1, Huwag na pong maghangad sapagkat sa totoo lang, marami naman po talagang gustong magturo. Pero iba po ang kanilang motibo sa kanilang puso. Hindi po sila nagtuturo na dahil sa sila ay pinili, sila ay hinirang, sila ay tinawag ng Diyos. Ang motibo po kasi ng puso ng mga nagtuturo, kaya nga walang galaw ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang kanilang motibo ay kakaiba. Ang motibo nila ay gusto lamang niyang pantayan yung kanilang hinahangan. Gusto lamang nilang pantayan yung kanilang pinagseselosan na mas magaling. So kaya sila naghahangad na magturo. Pero tingnan po natin na ang motibo ng puso ay dapat na maging maayos at ilagay sa tama, sapagkat ang sabi ng Biblia, mas matindi ang hatol na hahantungan mo kaysa sa hatol sa isang ordinaryong tagapagturo, sa isang ordinaryong mananampalataya. Yun po yung sinasabi sa verse 1. Kaya sabi ni Santiago, huwag kang maghangad. Kung ang hahangarin lang naman ay kakaiba ang iyong damdamin at kakaiba ang iyong puso, hayaan mo na ang Diyos ang maghangad, na magturo ka. Ang Diyos ang maghangad, na piliin ka, tawagin ka, sapagkat kapag ang Diyos ang naghangad at pumili sa'yo, tiyak na sa bawat buka ng iyong labi ay may lalabas na kakaibang kapangyarihan, at yun yung sinasabing anointing. Pag meron ka noon, meron kang anointing, ibig sabihin, Diyos nga talaga ang tumawag at pumili sa'yo. Hindi ikaw ang maghahangad sa sarili mo. Kaya ngayon, yaan po ang dapat nating sikapin. Yaan po ang dapat nating ipanalangin sa Diyos. Ang kalooban ng Panginoon ang siyang maganap sa ating mga buhay. At ano pong sabi sa verse 2? Tayong lahat ay malimit na magkamali. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. So meron po palang taong marunong magpigil sa kanyang sarili. Kasi ito yung sinasabi sa verse 2. Ang sinumang taong kung nagpipigil sa sarili, ang sinumang taong mali, sabi gano'n, ulitin po natin. Tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sinumang hindi nagkakamali
sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. So kapag ka ang bawat buka ng iyong labi ay nasa katotohanan, nasa tama, ikaw ay tinatawag sa banal na kasulatan na ganap ka sapagkat marunong kang magpigil sa iyong sarili. Marunong kang pumigil sa iyong dila. At ano pong sabi sa verse 3? Kapag nilalagyan ng bukado ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod at napupunta saan man nating ibig. Pinakikita po kasi at hinahalimbawa lamang po ang kabayo, di ho ba? Punta po tayo sa Maynila, meron pa po tayong makikita doon ng mga kabayo na may takip yung bibig. Nakukuha po natin at yung rumirinda po sa kanya kung saan po hatakin yung lubid na nakakabit sa kanya, di ho ba doon sumusunod? Ibig sabihin po kasi yung ating dila ay kaya din po natin itong kontrolin. Kung gusto mo na ang lumabas sa bibig mo ay puro pagmumura, nangyayari po talaga yan. Pero kung ang gusto mo lumabas sa bibig mo ay puro papuri sa Diyos, ay mangyayari sa'yo. Kaya nga ano sabi niya, katulad ng isang kabayo na kapag nilagyan ng bukado, ito'y napapasunod kung saang ibig. Nakuha niyo po? Verse 4, ano sabi? Gayon din ang barko, bagaman ito'y napakaliit at itinutulak ng malakas. Gayon din ang barko, bagamat ito'y napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin, nababaling ito sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon saan man ibigin ng piloto. So, yun nga po, di ho ba? Kung mapapansin natin, napakalaki ng barko, pero nakakarating kung saan-saan. Yun yung ipinaliliwanag sa dila ng tao, sa kung saan, kung hanggang saan nararating ang tema o ang buka ng iyong labi, ang bawat salita na lumalabas sa'yo, kung saan mo gusto, kung anong gusto mong ibig sabihin, kung anong gusto mong sabihin, nagagawa mo. Yun po yung pinakapunto doon, na kung anong gusto mong sabihin ay kaya mong gawin at nagagawa mo. So ano po sabi sa verse 5? Ganyan din ang dila ng tao, kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nalilikha kayabangan. Isipin na lamang ninyo na papalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ito po, ito katotohanan po talaga sa buhay ng tao. Kaliit-liit pero matinding kayabangan ang lumalabas. Di ho ba? Tayo minsan mga ordinaryong tao lang tayo. Pag hindi natin kilala yung tao na kaharap natin kung pagyabangan natin ganun na lang. Parang sinasabi mo na mas nakakataas ka kaysa doon sa kausap mo. Yun yung sinasabi na napakaliit lang pero matinding kayabangan. Wala naman tayong ipagmamalaki sa buhay natin Minsan nagkapera ka lang ng kakaunti, umabang ka na, hindi ka na nangingilala ng tao. Kung tutuusin, wala tayong dapat ipagyabang dahil lahat ng pag-aari sa sanlibutan ito ay nilikha ito ng Diyos. Kaya maliit nga ang dila, di ho ba? Pero yung kayabangan ng tao ay punong-puno, nandoon siya. Na hindi naman po dapat. At ang verse 7, ano pong sabi? Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad, na gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang supilin. At talagang nasusupil ito. So ibig sabihin talagang kaya, ganun katindi ang kapangyarihan ng dila ng isang tao. Maging mga hayop man, lahat ng uri ng hayop ay kayang supilin ng dila ng tao. Di ho ba, meron nga ang ibon, pag tinuturuan, magsalita, nagsasalita. Kahit nga pong mga ahas yung mga ahas, mga alakdan, ano yung ginagawa ngayon ng mga tao, di ba? Inaalagaan na nila ngayon. Pero may isang bayan, kahit walang totoong ahas, pero yung mga nakatira, puro ahas.
sabi nga nila ang ahas daw ngayon wala na sa gubat, nasa syudad na. Yes, totoo naman po talaga Kasi alagaan mo na, inalagaan mo na lahat ng kabutihan ginawa mo, pero tinuklaw ka pa rin. Nilinggis ka pa rin. Hindi na kontento sa iyong isang palad. Ang gusto nila, dalawang palad, hindi pa rin sila na kontento. Ang gusto nila buong buhay at pagkatao mo, ibigay mo sa kanila dahil yun ang gusto ng mga taong ahas. Nakukuha niyo po? Masakit pakinggan, pero ito ay ang katotohanan na dapat nating ingatan, dapat nating pag-aralan, dapat baguhin ang dapat na baguhin. Yung ating pananalita, iwasan ang pagyayabang. Dahil talaga naman tayo ay wala tayong pag-aari sa sanlibutan ito. Lahat po tayo sapagkat ang lahat ng ito ay nilikha ng Diyos at pinagagamit lang sa atin kahit ang ating buhay ay hindi natin ito pag-aari. Ito ay pag-aari pa rin ng Diyos na pinagkatiwala at pinagagamit, pinahihiram lamang sa atin. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki, wala tayong dapat ipagyabang dahil hindi natin hawak ang bukas, mga magulang ko't kapatid. Kaya hindi tayo dapat na magyabang. Bawat pananalita ay dapat nating ingatan at kontrolin ang ating mga dila. Verse 8 na po tayo. Ngunit walang makakasupil sa dila, ito'y masama, napakasama, at walang tigil, puno ng kamandag na nakakamatay. Puno po ng kamandag, kaya nga yung ahas, di ho ba, pag tinuklaw ka, namamatay ka. Di na yun, pag trinahidor ka na nung kaibigan mong astang ugaling ahas, di ba, nasisira ka na? Karangalan mo, sira na, wasak na Tingnan nyo pong nangyayari ngayon. Merong mabigat na issue ngayon patungkol sa sarili nilang buhay. Di ba na kumuha ng libo-libo, milyong-milyong simpatya ng tao? Yung personal na buhay nila na inilaladlad sa media. O, alam nyo na po yun. Pero hindi dapat. Dahil ang ating buhay ay dapat nating iayos. Verse 9, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa pag-alimura sa tao na nilalang na kalarawan ng Diyos. Ang saklap, di ho ba? Kaya nga yung mga nakakapangilabot yung mga tao na astang relihiyoso kuno, pero tinatatuwa nila ang Biblia. Ayaw nila ng panalangin, ayaw nila ng Biblia. At ang sarili lang nila, ang gusto nilang pananampalataya. Hindi nila iniisip na yung Biblia ang siyang makapangyarihan, na siyang patuloy na magtuturo upang kontrolin ang ating dila, kontrolin ang ating buhay, at ang buo nating pagkatao. Ang salita ng Diyos po ang siyang kukontrol sa ating buong pagkatao. Ang sabi si verse 10, sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at pag-alimura, hindi ito dapat mangyari. Ayan, mga magulang ko kapatid, hindi dapat mangyari. Hayaan mo na ang bibig mo, ang bibig natin, ay gamitin lamang natin sa pagpupuri sa Diyos. Nauunawaan na po natin. At ano po sabi sa verse 11? Bumabalon ba ang isang bukalang tubig tabang at tubig alat? Siyempre hindi, di ba? Magkaiba yon. Kung alin ang tabang, doon ka sa tabang na ilog. Kung alin ang maalat, doon yan sa dagat. Sapagkat yun ay maalat at magkaiba ang kanilang lasa. Magkahiwalay. Kaya nga dumarating sa punto na sa tatamang panahon at paghuhukom ng Diyos, ang mga matuwid ay nakahiwalay sa mga makasalanan. Di ba? May dalawang may dalawang hangganan din po ang kalalagayan ng bawat kaluluwa. Tatalakayan po natin yon sa mga susunod na linggo, sapagkat ito ang buong mundo ay magsiselebrate na naman ng araw ng mga patay.
kapatid, hindi magkakapamunga ng olibo ang puno ng igos, ang puno ng ubas, hindi rin bumabalong ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Ayun po yun yung ipinaliliwanag ng Santiago. Kaya nga po kung titingnan ho natin, tayong mga magulang, tayong mga kapatid ay dapat nating unawain at pag-aralang mabuti. Iwasan ang kaibangan, hayaan mo na ang ating dila ay magamit sa kung ano ang mabuti. Kaya nga, di ba, ang sabi nung binasa natin, ang dila ay napakaliit, subalit kaya nitong mapalagablab ang malaking kagubatan. Bakit? Bakit sinasabi? Sample natin, nangyayari sa atin sa ngayon. Meron ngayon, di ba? Personal na buhay mo, personal na buhay ninyong mag-asawa. Pero dinala mo dun sa kung saan ay Kung saan kabilang bahay. bigyan ng, ibig sabihin na bigyan ng iskandalo ang buong buhay at buong pagkatao mo. Yun yung sinasabing na paglalagablab ng apoy. Kapag ka ang isang buong barangay ay nalaman na kung ano ang kasiraan laban sa'yo, buong barangay, yun yung sinasabing ang dila, maliit na bagay, subalit ang isang buong kagubatan ay kayang lagablabin ng apoy. Yun Di ho ba? Kaya nga, tingnan natin ang sinasabi ng Biblia na dapat nating ingatan, dapat tayong bigyan natin ng pansin na minsan nakakapanakit tayo ng kalooban ng ating kapwa, na minsan sa tono ng ating mga pananalita ay hindi natin alam na nagdudulot pala ito ng hinanakit sa kanila. Hayaan natin na ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay, ang ating puso, ang ating dila upang ito ay kontrolin ng kapangyarihan ng Diyos na lalagay at tatayo, kikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tingnan po natin ang aklat ng Santiago chapter 1 verse 19 at dito po tayo magtatapos. Tandaan ninyo ito mga kapatid, kung minamahal, matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Ayan, anong sabi? Ang aral na nais ko pong iwan sa buhay ng bawat isa, matuto po tayong makinig. Una, pangalawa, dahan-dahan sa pagsasalita. At ang pangatlo, huwag agad magagalit. Yun po ang aral na nais kong iwan sa puso at buhay ng bawat isa sa atin. Bago kayo mag-react, kahit yung narinig ninyo ay kagalit-galit, bago kayo mag-react, isipin muna natin kung anong kahinanap na nito. Kaya nga, anong sabi? Dahan-dahan po sa pananalita. Una, makinig po muna tayo, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag magagalit. Sapagkat kung tayo ay dinalhan ng kwento, pakinggan mo muna. At kapag ito'y napakinggan mo na, magsalita ka ng marahan, ng dahan-dahan upang maunawan ng iyong kausap. At huwag kaagad magagalit. Unawain po natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay nakahanda upang ang bawat isa sa atin ay kanyang tulungan, abutin, gabayan, palakasin, at gamitin. Nauunawaan po natin, lahat po tayo ay pumikit at yumuko. Aming Amang Banal, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa iyong katapatan at kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo na ilagay po namin sa iyong makapangyarihang kamay ang aming mga puso, ang aming mga dila, ang aming mga buhay. Sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, aming Ama, ay makukontrol po ito. Hayaan mo na ang aming mga dila, ang aming mga labi
lamang sa iyo at magbibigay ng kalakasan sa bawat isang makakapakinig. Aming Diyos, silyuhan mo po, O Diyos, ang mga salita mo sa puso at isipan ng bawat isang nakakapakinig at patuloy na makakapakinig ng iyong mensahe. Hayaan mo na makita ka sa puso at buhay ng bawat isa. Salamat, Banal na Espiritu, na patuloy kang nagpaunawa, patuloy kang kumilos at gumalaw sa puso ng bawat isang nakikinig. Pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan ka po namin, aming Diyos. Salamat po sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. Huli po ay mapagpalang umaga sa atin.